Mga duwag! Lumabas kayo! Akala nyo ba makakatakas kayo sa akin? Nagising na ako sa katotohanan. Wala nang bumubulong sa isipan ko ngayon. Alam ko na ang gusto mo lang ay yung kapangyarihan ni Diwata. Ginagamit? Nagising lang ako sa katotohanan. At ngayong bumalik na ang alipin ko, kukunin kong lahat sa inyo. Magbabayad kayong lahat! Si Diwata, hindi siya ordinaryong manok. Nakuha siya ng lolo ko sa isang kakaibang paraan. Sa kwento ni lolo, galing daw siya sa Biringan. Oo, Biringan. Ang syudad ng mga engkanto. Ang Invisible City. Natawa na lang ako nun. Bata pa ako eh. Pero ang mga itlog ni Diwata, iba. Mas malaki. Mas matingkad ang pula. At nakakagaling daw ng sakit. Hindi namin binibenta ang itlog ni Diwata. Para lang sa amin yun. Pang-proteksyon. Kaya naman buong pag-iingat ang pag-aalaga namin sa kanya. Ako nga pala ang panganay sa magkakapatid. Nasanay ako na ako na ang tagapamahala. Ang taga-ayos ng lahat. Si Eloy naman yung sumunod sa akin. Siya ang adventurous. Ang laging may bagong idea. May bagong plano. At madalas, kasama sa plano niya, ang gulo. Kuya Marcos, kailangan natin mag-usap. Ano na naman ba yun, Eloy? Umaga pa lang ah. Wala ka ba ibang gagawin? Tungkol kay Diwata. Ha? Anong tungkol kay Diwata ang gusto mo pag-usapan? Alam mo naman na sagrado siya dito sa bahay natin. Sagrado? Manok lang yung pinag-uusapan natin dito. Kukunin ko siya. Kailangan ko yung manok na yun. Kailangan mo? Bakit? Anong gagawin mo sa kanya? Huwag mo na itanong kung ano gagawin ko dun sa manok. Basta kukunin ko siya. Lilipat na ako. Kasama ko si Loida. Bubuo na kami ng sarili naming pamilya. O sige na, sasabihin ko na sa'yo kung bakit kukunin ko si Diwata. Total, hindi ka mapakali. Kukunin ko siya para swertehin yung negosyo na bubuksan namin. Ano? Nababaliw ka na ba? Si Diwata, isasama mo sa paglipat nyo kung saan man kayo lilipat ni Loida? Matatanda na tayo, kuya. Hindi na tayo mga bata na naniniwala sa mga engkanto at kung ano-ano pa. Tsaka alam natin kung ano ang totoo. Pinagkakakitaan lang natin yung mga itlog ni Diwata. Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Eloy, hindi mo naiintindihan eh. Hindi lang to tungkol sa itlog. Si Diwata ang simbolo ng swerte, ng proteksyon. Minana natin siya mula kay Lolo. Si Diwata ang nagpoprotekta sa negosyo natin, sa pamilya natin. Kaya hindi ko siya basta-basta ibibigay sa'yo. Kuya, isipin mo, kung sa akin sasama si Diwata, mas malawak ang mararating ng negosyo. Hindi lang tayo aasa sa Davao. Buong Mindanao, kuya. Buong Mindanao. Makakapagpatayo na tayo ng sarili nating farm. At kapag lumago yun, syempre mapapartehan kayo nun. Hindi mo kailangan si Diwata para umasenso. Sipag at tiyaga ang kailangan mo. Kailangan maging responsable ka. Maging maabilidad ka. Hindi mo pa nga napapanindigan yung sarili mo eh. Idadamay mo pa yung manok. Hindi mo ba napapansin? Pabago-bago yung mga desisyon mo sa buhay? Anong pabago-bago pinagsasabi mo? Walang kinalaman yon sa gusto kong mangyari dito. Tsaka wag mo nililis ang usapan, kuya. Buhay ko to. Buhay ko yung binubuo namin ni Loida dito. Masama ba na gustuin ko na mabigyan ng magandang buhay si Loida? At kung si Diwata ang susi doon, kukunin ko siya. Sa ayaw at sa gusto mo. Subukan mo lang na hawakan si Diwata, Eloy. Makikita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Kuya Eloy, ano ba yan? Umaga pa lang nagbabangayan na naman kayo. Si Gabriela, ang bunso namin. Siya ang taga-awat, ang laging nagpapakalma sa mga sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko, wala nang makapagpapalamig sa ulo ko. Hoy Gabriela, huwag kang makialam dito. Usapan namin to ni kuya. Matatanda? Kung matatanda kayo, sana nag-uusap kayo ng maayos. Hindi yung nagpapatayan kayo dito. Kuya Eloy, alam mong mahalaga si Diwata kay Kuya Marcos. Sa pamilya natin. Bakit mo naman bigla-biglang gustong ilipat? Ano bang mahirap intindihin sa sinasabi ko? Kailangan ko si Diwata kaya kukunin ko siya. Ito na simula ng bagong buhay ko.
Ay, hindi mo nga kailangan si Diwata. Ang kailangan mo, maging responsable. Mag-isip ka ng maayos. Simulan mo dun. Kailangan mo na rin tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi mo kailangan ng tulong ni Diwata. O anong gusto mong sabihin, kuya? Na dito lang ako, magiging sunod-sunuran sa'yo. Sa negosyo na ikaw ang bida. Ganun ba? Walang nagpapabida dito, Eloy. Pamilya tayo. Yung negosyo natin, pinaghirapan nating lahat yun. Lahat tayo may ambag dun. At si Diwata, siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Ng pag-asa. Tsaka hindi siya pang negosyo mo lang. Hindi pang sarili mo lang. Para sa ating lahat si Diwata. Pag-asa? Naniniwala ka pa rin sa mga kwento ni Lolo? Engkanto, biringan? Ano ko ba? Lumang tugtugin na yan, kuya. Panahon na para magising tayo sa katotohanan. Panahon na para magpakatotoo tayo. Kung di mo na kayang maniwala sa mga bagay na mahalaga para sa pamilya natin, kung hindi mo kayang igalang yung pinaniniwalaan ng pamilya, sige. Kung gusto mo magsarili, gawin mo. Pero si Diwata, hindi mo siya pwedeng kunin dito. Talaga, kuya? Tingnan natin. Subukan mo akong pigilan. Kuya Marcos. Narinig ko ang yabag ni Eloy na papalayo. Ang pintong sumara, hudyat ng kanyang galit. Naiwan kaming dalawa ni Gabriela sa kusina. Ang amoy ng kape, napalitan ng amoy ng tensyon. Nung araw na yon, pakiramdam ko, hindi lang ang pinto ang sumara. May isang bahagi ng aming pamilya na unti-unting sumasara na rin. At sa lahat ng yun, si Diwata, ang manok mula sa biringan, ang naging sentro ng pagsubok. Isang pagsubok na magpapabago sa lahat. Ano na naman ba tong kaguluhang naririnig ko? Eloy, Marcos, anong nangyari? Nasaan si Eloy, Marcos? Bakit parang narinig ko ang boses ninyong nagtatalo? At bakit may basag na plato? Ay, kaalis lang po ni Eloy, Nay. Nagalit. Tungkol po kay Diwata, Inay. Gusto niyang dalhin. Ano? Ang manok natin? Nababaliw na ba siya? Ay, sinasabi ko na nga ba eh. May kung anong sumapi sa batang yon. Anong karapatan niyang galawin yung manok na yon? Alam niyang sagrado yon sa pamilya natin. Gusto niya po kasing gamitin para sa negosyo niya doon sa lilipatan nila ni Loida. Ang sabi niya, pampaswerte daw. Pampaswerte. Hindi naman siya ganyan mag-isip dati. May kakaiba kay Eloy nitong mga nakaraang buwan. Pansin ko, parang may nagtutulak sa kanya. Hindi siya ang Eloy na kilala ko. Lihim akong sumang-ayon kay nanay. Si Eloy laging may sariling diskarte, oo. Pero ang maging ganun katigas at ang isama si Diwata sa mga plano niya, yon ang hindi ko maintindihan. Marahil may kinalaman nito kay Loida o sa mga kaibigan niya. Tingin mo may kinalaman to sa babaeng yon? Hindi pa natin ganun kakilala si Loida. Ilang beses ko pa lang siya nakita. Maganda, oo. Pero may pagkamahangin ang pagkatao. Si Loida, ang kinakasama ni Eloy. Una ko siyang nakita sa isang piyesta. Maganda, matangkad, at laging nakasuot ng mamahaling damit. May kakaiba siyang aura. Hindi siya tulad ng mga tipikal na babae sa probinsya. Medyo mapagmata siya. Palaging nakataas ang noo. Tsaka pag tumitingin siya sa paligid niya, para bang sinusukat niya lahat. Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko nakikita kung paano siya nagustuhan ni Eloy. Ang simple lang ng kapatid ko. Simpleng pamumuhay lang ang kinagisnan nun. Napansin ko po kay Loida na parang may ambisyon po siya na higitan kung ano po yung nakasanayan natin. Parang gusto niyang mabilis na umangat sa buhay. At sinabi po ni Kuya Eloy na kung si Diwata ang susi para doon, parang may bumulong sa kanya na may kakaibang kapangyarihan ng manok natin sa kayamanan. Yun nga. Yun ang kinatatakutan ko. Na baka may nagpapaniwala sa kanya sa mga maling paniniwala.
na baka ginagamit siya. Hindi pwede to. Hindi natin ibibigay si Diwata. Alam natin ang halaga ng manok na yan. Hindi lang sa pera, kundi sa pagkakakilanlan ng pamilya natin. Si Diwata, minana pa natin sa mga ninuno natin yan. Ang kwento tungkol sa Biringan, hindi lang yan basta kwento. May pinanghuhugutan yan. Tama po kayo, Tay. Naalala ko po na ilang beses na nating narinig yung kwento na yan ni Lolo tungkol sa kanya. Ang sabi niya, hindi raw basta-basta na ibibigay ang mga bagay mula sa Biringan. Kailangan nitong ingatan. Ang akala ko, pare-pareho tayong naniniwala sa halaga ni Diwata. Ang akala ko, buo tayo sa paniniwalang ito ang nagpoprotekta sa ating negosyo, sa ating pamilya. Pero si Eloy... Ang kailangan, makausap natin si Eloy. Hindi natin pwedeng hayaan na madala siya sa maling landas. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang pamilya natin dahil sa isang desisyong pabigla-bigla. Pero Tay, nakita niyo naman kung gaano siya kagalit, di ba? Hindi siya makikinig sa atin ngayon. Kailangan nating maging matalino, Marcos. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Lalo lang siyang magagalit at magre-rebelde. Kailangan nating ipaintindi sa kanya ang halaga ni Diwata. Hindi lang sa kwento, kung hindi sa totoong buhay natin. Kung kausapin po kaya natin si Loida, baka sakaling mas maintindihan niya. Ay, hindi ko alam, anak. Ang kutob ko, siya pa nga ang ugat ng lahat ng ito. Pero baka nga kailangan nating subukan, kung hindi sa diretsong paraan, sa palihim. Ano pong plano natin? Hindi natin pwede na basta na lang hintayin na bumalik si Eloy tapos bigla na lang niyang kunin si Diwata. Walang sino mang makakakuha kay Diwata habang nabubuhay ako. Habang ako ang haligi ng pamilyang ito. Ay, pero kailangan pa rin natin maghanda. Marcos, ikaw ang panganay. Alam kong matalino ka. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Kung hindi po siya makikinig sa salita, baka dapat kailangan na nating ipakita sa kanya. Kailangan niyang maramdaman yung mawawala sa kanya pag ipinagpatuloy niya yung plano niya. Kailangan nating ipaintindi sa kanya ang tunay na halaga ng bawat itlog ni Diwata at Kailangan nating ipaintindi sa kanya ang tunay na halaga ng bawat itlog na inilalabas ni Diwata at ang mahalagang kwento sa likod ng mga itlog na yun. At ang isa pang kailangan nating malaman kung ano talaga ang bumubulong kay Eloy kaya siya nagkakaganon. Ano ang iniisip mo, Marcos? Kailangan bantayan natin na maigi si Diwata. Kailangan din nating alamin ang buong pagkatao ni Loida. Wala tayong laban kung hindi natin aalamin kung ano ba ang kinakaharap natin. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi ako mapakali. Ayokong basta na lang umupo at maghintay. Kung si Loida ang bumubulong kay Eloy, siya ang kailangan kong harapin. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa isip niya at kung gaano kalalim ang impluwensya niya sa kapatid ko. Kaya kahit labag sa kalooban ko, nagpunta ako patungo sa kabilang baryo, sa bahay kung saan sila nakatira ni Eloy. Sino yan? Oh, ikaw pala, Marcos. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kausapin ka, Loida. Tungkol sana kay Eloy. At tungkol na rin kay Diwata. Si Diwata? Ang manok nyo? Bakit? May problema ba sa paglipat ng manok? Akala ko ba kay Eloy na yun? Sa bawat salita niya, lalong kumukulo yung dugo ko. Ang bilis niyang gumawa ng konklusyon. Ang bilis niyang magdesisyon para sa kapatid ko. Hindi pag-aari ni Eloy si Diwata. Pag-aari siya ng buong pamilya. Hindi lang siya kay Eloy. Kaya rin ako nandito para maintindihan mo kung gaano kahalaga si Diwata sa pamilya namin. Mahalaga siya sa amin, higit pa sa iniisip mo. Mahalaga? Sa anong paraan? Dahil sa lumang kwento ng engkanto, Marcos? Nasa modernong panahon na tayo. Ang halaga ng isang bagay ay nasa kung magkano mo ito kayang ibenta. At ang manok na yon, may malaking potensyal sa negosyo.
Hindi lang to tungkol sa pera, Loida. Si Diwata ipinamana pa siya ng lolo namin at nagsisilbi siyang proteksyon ng buong pamilya. O kuya, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Sinusundan? Bakit naman kita susundan? Pumunta ako rito kasi kailangan kitang makausap. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagpapauto kay Loida na kailangan mong kunin si Diwata? Hindi mo ba naiintindihan ang halaga ni Diwata sa pamilya natin? Wala kang pakialam sa mga desisyon ko. Matanda na ako. At kung ano man ang mapagdesisyonan namin ni Loida, wala na kayo ron. Desisyon nyo? Kukunin mo si Diwata sa pamilya natin tapos isasama mo sa inyo? Hindi ka ba nag-iisip, Eloy? Hindi mo ba naisip kung ano mararamdaman ng mga magulang natin? Pinamana sa pamilya natin si Diwata. Mana? Kung mana yan, dapat nakikinabang tayo. Ang luma na ng kaisipan nyo. Ang manok na yan ay kayang magbigay ng malaking kita. Gusto ni Eloy na magkaroon kami ng magandang buhay. At kung ang manok na yan ang susi, bakit hindi? At ikaw, anong karapatan mo na makialam sa usapan ng pamilya? Bakit ka ba bida-bida? Ha? Kung tutuusin niya, hindi ka namin kilala eh. Karapatan ko? Kinakasama ko si Eloy. At sa ayaw nyo't sa gusto, magiging bahagi ako ng pamilya ninyo. Kaya may karapatan akong magsalita. Lalo na kung ito'y para sa ikabubuti ng magiging pamilya namin ni Eloy. At kung ang ibig sabihin nun ay dalhin ang manok nyo na diwata-diwatahan, gagawin ko. Wala kang alam sa pinanggalingan ni Diwata, Loida. Ni hindi mo alam kung ano isinakripisyo ng lolo namin para lang maprotektahan siya. Hindi siya kung anong bagay lang na pwede mong pagkakitaan. Hindi siya gamit na pwede mong ibenta basta-basta. Sakripisyo? Kung may sakripisyo, dapat may kapalit na ginhawa. Bakit? Mayaman ba kayo dahil sa manok na yan? Ang dami niyong manok pero hindi naman kayo yumayaman ng sobra. Siguro ang manok na yan ay isa lang sa maraming kwento ng mga probinsyano para takutin ang mga gustong umasenso. Loida, tama na. Kumalma ka lang. Hoy kuya, huwag mong sabihan ng ganyan si Loida. Binabalaan kita. Eloy, gumising ka. Hindi mo ba nakikita yung nangyayari sa'yo? Mas pipiliin mo tong babaeng to na walang respeto sa pamilya natin? Ginagawa ko lang ang tingin ko na tama para sa buhay ko. Kung ayaw nyo umasenso, bahala kayo. Pero ako, gusto ko. At kung kasama si Diwata sa pag-asenso ko, hindi nyo ako mapipigilan. Subukan mo. Subukan mo na hawakan si Diwata, Eloy. Tingnan natin kung anong gagawin ko sa'yo. Kapatid kita, mahalaga ka sa akin. Pero mas mahalaga sa akin ang pamilya natin. Huwag kang magkunwari, Marcos. Hindi naman sa manok na yan ang galit mo. Naiinggit ka lang kasi gusto ni Eloy na magsarili. Naiinggit ka kasi baka mas umasenso kami kesa sa'yo. Inggit? Loida, pamilya ko ang inaalala ko. Nagmamalasakit ako para sa kapatid ko. Hoy, kung wala ka naiintindihan sa halaga ng pamilya, huwag kang nangingialam. Isara mo yung bibig mo. Sige na kuya, umalis ka na. Huwag kang manggulo dito sa pamamahay ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Umabot ka na talaga sa puntong to, Eloy? Ha? Na itatakwil mo ang sarili mong pamilya para lang kay Loida? Ha? Anong pamilya sinasabi mo? Yung pamilya na ayaw akong suportahan? Nagpapatawa ka ba? Pinipigilan niyo yung pag-asenso ko tapos pipiliin ko kayo? Hindi ako tanga, kuya. Sige na, umalis ka na. Hindi ko kayo kailangan. Ay, kung yan ang gusto mo, sige, bahala ka. Pero tandaan mo, Eloy, darating ang panahon na malalaman mo ang tunay na halaga ng mga bagay na itinataboy mo, na itinatakwil mo. At sana, pag dumating ang panahon na yon, hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Tinalikuran ko silang dalawa. Ang bigat ng puso ko nun dahil sa galit, sakit at pagkabigo. Di ko alam kung kailan ulit kami magkakausap ni Eloy. Di ko alam kung may pag-asa pa ba na maibalik ang dating siya. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Mas lalo ako magiging mapagbantay kay Diwata. Hindi siya pwedeng mahulog sa kamay nila Eloy at Loida.
Tay, Oh, Marcos, nakauwi ka na pala. opo, kani-kanina lang. Galing po ako kina Eloy. Nag-usap po kami. Sa totoo lang, hindi lang kami basta nag-usap. Nag-away kami. Kasama si Loida. Nakita ko na yung tunay na kulay ng babaeng yun. Sa totoo lang, hindi ko na po alam kung paano kakausapin si Eloy, tay. Talagang nadala na siya ni Loida eh. Grabe ang sama na ng ugali niya. Ang sabi pa niya, tatalikuran niya raw ang pamilya natin kung pipigilan siya na kunin si Diwata. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Kagabi, may nangyaring kakaiba. Doon sa bahay ni Mang Pitong. Ano pong nangyari doon, tay? May aswang na umatake. Aswang? Sigurado po ba kayo? Baka hayop lang po yun. O kaya magnanakaw. Hindi, Marcos. Hindi ito basta magnanakaw. Ang sabi ni Imelda, ang nakita niya ay isang babaeng may pakpak, lumilipad, at ang mga sugat ni Pitong hindi pangkaraniwan. Parang may kinain na parte ng kanyang atay. Ang mga kwentong isinawalang bahala ko noon, biglang nagkaroon ng katotohanan. Salamat sa tinig ng aking ama. Oo, Marcos. Halos hindi nga nakatulog ang tatay mo kagabi. Kinausap niya ako. Ang sabi niya, ito raw ay babala. Babala po ng ano? Para saan? Hindi ko alam kung bakit. Pero ang manok na ito, siya ang koneksyon natin sa kabilang mundo. Sa Biringan, ang sabi ng lolo mo, kapag may panganib na paparating sa pamilya, lalo na sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata, ang mga taga-Biringan nagpapadala ng babala. Teka sandali, tay. Paano po nagkaroon ng panganib? Ano pong ibig niyong sabihin? Konektado yung aswang na yun sa Biringan? Konektado yung aswang sa atin? Hindi ako sigurado. Pero ang insidente na yun at ang biglang pamimilit ni Eloy na kunin si Diwata, magkasunod eh. Hindi ko maiwasang isipin na may koneksyon ang lahat ng ito. Lalo na si Diwata ang ating proteksyon. Ang pinakaiingatan ng Biringan na nasa ating pangangalaga. Sabi ko na nga ba, may kakaiba kay Loida. Ang pagkauhaw niya sa pera, ang pagiging mapagmataas niya. Baka may kinalaman din siya sa mga nilalang na yan. Baka siya ang nag-uudyo kay Eloy para sa sarili niyang ambisyon. Pero paano niya po magagawa yun, Nay? Si Loida, tao lang po siya. Marcos, ang mundo ay hindi lang ang nakikita mo. Maraming nilalang na gumagala. Ang iba gumagamit ng tao. Ang iba nagpapanggap. Ang hindi mo nakikita at hindi mo nalalaman, iyon ang mas mapanganib. Kung totoo ang hinala ko na si Loida ay may kinalaman sa aswang na yon, o kaya ginagamit siya ng mga nilalang na yon para makuha si Diwata, doon tayo magkakaproblema ng malaki. Kung ganun po pala, kailangan nating mag-ingat ng husto. Hindi natin pwedeng pabayaan si Diwata. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang bumubulong kay Eloy at kung sino talaga si Loida. Paano? Paano natin malalaman? Hindi tayo bihasa sa mga ganyan. Si Diwata ang gabay natin. Hindi siya basta-basta ibinigay sa atin ng lolo mo. May rason. Kailangan nating intindihin ang mga senyales. At Marcos, kailangan nating ipagtanggol ang pamilya natin at si Diwata. Si Dexter, pangatlo sa aming magkakapatid. Sumunod siya kay Eloy. Tahimik, mapagmasid. Lagi siyang abala sa bukid namin sa kabilang bayan. Siya yung tipong tao na umiiwas sa gulo. Mas gusto ng kapayapaan. Bihira lang siya umuwi sa bahay. Kaya yung pagdating niya, hindi pangkaraniwan. Nakita ko siyang naglakad papalapit sa bahay. Bit-bit ang isang maliit na bag. Nay, Tay, magandang umaga po. Nandito rin pala kayo, Kuya Marcos. Dexter, anak, anong meron? Bakit ka na pauwi?
May problema ba sa bukid? Kailangan ko po kasi kayong makausap tungkol sa nangyari kay Mang Pitong. Alam mo na pala nangyari kay Mang Pitong? Opo tay, nabalitaan ko po yung nangyari. At naniniwala po ako sa kwento ni Aling Imelda. Doon ako nagulat. Si Dexter, yung kapatid ko na laging praktikal, naniniwala sa aswang? Teka Dexter, seryoso ka ba? Kuya, alam kong mahirap paniwalaan. Pero nung isang gabi, nakakita rin ako. Anong nakita mo? Bandang 12:00 na yun ng hating gabi. Katatapos ko lang inspeksyonin yung irigasyon sa bukid. Tahimik. Walang buwan. Pero sapat ang bituin para makakita. Habang naglalakad ako pabalik sa kubo, may narinig akong kakaibang tunog. Parang huni ng ibon na hindi pamilyar. Pero may halong hagik-gik. Una, akala ko pusa lang. O kaya isang batibot. Pero habang papalapit ako, papalakas din ang papalakas ang tunog. Tapos may naamoy akong kakaiba. Parang amoy ng pinagsamang bulok na laman at formalin. Pero parang hindi masyado rumirehistro sa akin yung amoy. Tapos bigla ako nakakita ng anino sa tuktok ng isang puno. At hindi ito basta-bastang anino. Malaki at may pakpak. Nagtatago ito sa dilim pero nakita ko yung hugis. Nakalabas ang puso at may mahabang dila na parang tinatangka niyang abutin yung isang bagay sa lupa. Teka sandali Dexter. Yung puso, nakalabas? Opo tay, nakalabas yung puso niya. Tapos yung balat, kulay itim, parang balahibo ng uwak. Hindi siya nakatayo sa sanga, nakabitin siya na parang paniki. Tapos bigla na lang lumipad. Ang bawat detalye ng kwento ni Dexter parang bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa aking isipan. Ang aswang na dating kwento lang, naging tunay na nilalang. At nakita siya ni Dexter, ang tahimik kong kapatid na laging umiiwas sa gulo. Parang ayaw pa rin tanggapin ng utak ko na nakakita ka nga ng aswang, Dexter. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Oo kuya, sigurado ako. Alam ko na mahirap talaga paniwalaan to. Pero nakita ko mismo. At hindi lang yun. Pakiramdam ko, hindi lang to basta naghahanap ng biktima. Parang may pinupuntirya siya. Tama nga ang kutob ko. Ang babala na sinabi ko sa inyo, ito na nga yun. Ang mga nilalang na yan, sila ang kalaban. At ang puntirya nila. Si Diwata? Oo kuya, pakiramdam ko si Diwata talaga yung hinahanap. Siya kasi ang may pinakamakapangyarihang enerhiya sa pamilya natin At sa mga lugar na may ganitong kwento, laging may kinalaman sa mga lumang mana at proteksyon. Kung ganon, hindi natin pwedeng hayaan na malayo si Diwata sa atin. Lalo na't si Eloy ay... Tama si nanay. Kung totoo ang lahat ng to, at kung konektado si Loida sa mga nilalang na yon, kailangan protektahan natin si Diwata. Hindi lang basta pagbantay. Kailangan nating palakasin ang proteksyon ng bahay. Ang lolo nyo, may mga ritual siyang ginagawa noon. Kailangan nating balikan yun. At kailangan nating ipaintindi ito kay Eloy. Kay Kuya Eloy? Sa tingin ko po tay, hindi siya maikinig sa atin ngayon. Lalo na kung may bumubulong sa kanya na mas makapangyarihan. At kung totoo yung sinabi nyo na may kinalaman si Loida sa lahat ng to, bali... Kung hindi siya makikinig, kailangan nating kumilos nang hindi niya nalalaman. Kailangan nating protektahan si Diwata. Kahit ano pang mangyari, kaligtasan ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Pero kailangan din nating mailigtas si Eloy mula sa sarili niya at mula sa impluwensya ni Loida. Yung mga kwento ni tatay at yung nakita ni Dexter ay bumalot sa aming isipan. Ang takot ay totoo. Ang panganib ay nariyan. Hindi namin pwedeng hayaan si Eloy sa kamay ng kung sino man o ng kung anumang nilalang ang nagpapalipat sa kanya. Kailangan namin siyang kumbinsihin. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kaya kinabukasan, kasama ko si Dexter. Muli naming pinuntahan ang bahay ni na Eloy sa kabilang baryo. Oh, ano na naman ba yun?
Di ba sabi ko sa inyo huwag niyo na akong guguluhin? Eloy, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dami mo napapansin, kuya. Wala kang pakialam sa itsura ko. Ano ba? Pumunta ba kayo rito para husgahan ako? Ano na naman ba gusto nyo? Kuya Eloy, kailangan ka namin makausap. Mahalaga to. Hindi to tungkol kay Diwata. Hindi tungkol sa manok. O tungkol saan? Bakit kayo pumunta rito? Para utusan ako na bumalik na maging amuyong ni kuya. Para pigilan nyo ako sa pag-asenso ko. Makakalis na kayo. Wala kayong mahihita dito. Ay, Eloy, iisang tabi mo na muna yan. Kaya kami pumunta rito para sabihin sa'yo kung ano yung nangyari kay Mang Pitong. Oh, ano naman kinalaman sa buhay ko nung matandang yon? Patay na nga eh. Nakikiusyoso pa kayo. Nagpabaya siya kaya gano'n na nangyari. Hindi ko na problema kung ano nangyari sa kanya. Ang dami ko ng problema, dadagdagan nyo pa. Hindi basta-basta ang nangyari kay Mang Pitong, kuya. Hindi basta-basta ang nangyari kay Mang Pitong, kuya. Hindi lang siya basta pinaslang. May aswang na umatake sa kanya. Nakita ko. Aswang? Ang tanda na natin para sa mga kwentong ganyan, Dexter. Wala bang bago? Panakot lang sa mga bata yung mga kwentong yan eh. Hindi to pananakot, Eloy. Seryoso kami. Nakita mismo ni Dexter. At naniniwala si tatay na konektado to kay Diwata. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kayo ganyan. Kung bakit naniniwala kayo sa mga kalokohan na yan. Ba't di nyo pa kasi aminin yung totoo? Na naiinggit kayo sa akin kaya ganyan ang mga asta nyo. Kasi ako, naisip ko na gusto kong umasenso. Gusto kong mabago ang buhay ko. Hindi katulad nyo. Kontento na kayo kung ano meron kayo. Kuya, pakinggan mo kami. May nagbago sa'yo. Hindi na ikaw yan. Hindi ka namin kinukumbinsi para pigilan ka. Ginagawa namin to para protektahan ka. Ano sinasabi mong protektahan? Kayo tong nagpapabagal sa akin. Ayaw nyo ako umasenso. Kaya ano sinasabi mo na pinoprotektahan nyo ako? Huwag na kayo magkunwari na nagmamalasakit kayo sa akin. Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Kahit di na tayo magkita-kita, magkanya-kanya na tayo. Nandito na naman pala yung mga inggitero. Ano na naman ang ginagawa nyo rito? Hindi ba't sinabi na sa inyo ni Eloy na ayaw niya na kayong makita? Ikaw talagang dahilan ng lahat ng to eh. Dahil sa'yo, nagbago yung kapatid ko. Ano ba talagang ginawa mo sa kanya? Ha? Ako? Ako ang nagbukas ng isip ni Eloy. Ako ang nagpakita sa kanya na may mas magandang buhay kesa sa pagiging alipin ng mga lumang paniniwala at kwento ng engkanto. May nakita kami, Loida. Isang aswang. At naniniwala kami na may koneksyon yun sa'yo. At sa pagpilit mo kay kuya na kunin si Diwata. Aswang? Kaya pala kayo nanginginig sa takot. Kayo ang dapat matakot. Kung mayroon mang aswang dito, hindi ako yon. Ang alam ko, may kayamanan kayong tinatago. At gusto lang namin ang parte namin. Hindi mo na iintindihan, Loida. Hindi namin to kayamanan. Ito ang proteksyon ng pamilya namin. At hindi namin hahayaan na masira ang pamilya namin ng dahil sa'yo. Hindi kami makakapayag na makuha mo si Diwata. Proteksyon? Para sa inyo lang yan. Para sa amin ni Eloy, ito ay pag-asenso. At sa ayaw nyo at sa gusto, makukuha namin ang manok na yan. Kami ang nagmamay-ari sa kanya. Tama na yan, Loida. Hoy, kayong dalawa. Makinig kayo mabuti. Hindi kayo ang masusunod sa kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Kami na ngayon ang nagmamay-ari kay Diwata. Kung hindi niyo siya ibibigay sa akin sa maayos na paraan, kukunin ko siya ng sapilitan. Kung yan talagang naiisip mong gawin, Eloy, sige. Hindi ka namin pipilitin. Pero darating ang araw, magigising ka rin sa katotohanan. At sana, hindi pa huli ang lahat. Nung araw na matapos ang huling pagtatalo namin ni Eloy, tila may mabigat na ulap na bumalot sa aming tahanan. Ang mga salita niya, ang kanyang nagbagong anyo, at ang banta ni Loida, bumagabag yon sa aming mga isipan. Pinayuhan kami ni tatay na palakasin ang proteksyon ng bahay.
Buong araw kaming naglagay ng mga halamang gamot at pinag-aralan ng mga lumang orasyon na tinuro ng lolo namin. Ngunit alam namin na ang mga ito ay panimula lamang. Ang tunay na laban ay hindi sa aming kamay. Kuya! Inay! Gabriela! Ano nangyari? Anak, anong nakita mo? Si Kuya Eloy po. Nakita ko po siya sa bintana. Si Eloy? Bakit? Ano nangyari? Bakit ganyan yung reaksyon mo? Iba po siya, kuya. Hindi po siya ang Kuya Eloy. Ang mga mata niya po, umiilaw sa dilim. At ang mukha niya, napakapayat, halos butot balat. Para po siyang multo. O kaya... Hindi na natuloy ni Gabriela ang sasabihin niya. Naiintindihan ko. Ang mga mata niya, ang kanyang takot, ang nagkumpirma sa hinala namin. Si Eloy, nagbabago na nga talaga. Nandyan siya! Nasa likod bahay! Eloy! Sa ilaw ng buwan, nakita namin si Eloy. Nakatalikod siya. Pilit na binubuksan ang kulungan ni Diwata. Ang kanyang kilos, mabilis at agresibo. Ngunit hindi lang yun na nakapagtataka. Ang kanyang likod ay tila mas malapad. Ang kanyang mga braso mas mahaba kesa sa dati. Eloy, bitawan mo si Diwata! Sa isang iglap, tumalon si Eloy ng napakataas. Hindi yun ordinaryong talon. Parang walang kahirap-hirap niyang nilundag ang halos 20 talampakan. Agad siyang nakatalon palabas ng bakod ng aming manukan. Para siyang isang hayop. Isang nilalang na hindi tao. Hawak niya na noon si Diwata na walang tigil sa pagkutkot. Eloy, tigilan mo na to! Ha? Hindi! Hindi yan normal! Hindi yan si Eloy. Ano ba talaga nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Kuya Marcus, pero iba na talaga siya. Sa ilalim ng nagtatagong buwan, magkatabi kaming nakatayo ni Dexter. Pinagmamasdan ang kawalan. Ang katahimikan ng gabi, nabasag ng aming mabilis na paghinga at malakas na pagtibok ng aming mga puso. Ang aming kapatid na si Eloy naging halimaw sa aming harapan. Paano nangyari to, Dexter? Ano nangyari kay Eloy? Ay, kuya, naalala mo yung sinabi ko tungkol sa aswang na nakita ko? Yung balat niya parang balahibo ng uwak, tapos nakalabas yung puso? Oo, naalala ko yun. May naikwento kasi si Lolo dati tungkol sa mga nilalang na pwedeng mangalap ng kaluluwa o kumuha ng anyo ng tao para lang makuha yung gusto nila. Hindi ko masiguro, Kuya Marcos, pero pakiramdam ko ginagamit si Kuya Eloy eh. O kaya napalitan na siya. Napalitan? Paano? Hindi ko alam ang buong detalye, Kuya, pero yung mga nilalang na yan, uhaw yung mga yan sa kapangyarihan. At si Diwata, siya ang susi. Ang biringan, kung totoo ang lahat ng kwento, si Diwata ang nagpoprotekta sa mundo natin mula sa mga nilalang na yon. At kung makukuha nila si Diwata, magiging malaya sila. Kaya naman pala mapilit si Loida. Yan pa si Loida, hindi ko alam kung ano siya. Pero posibleng siya yung tulay eh. O kaya isa siya sa kanila. Kailangan natin siyang bawiin, Dexter. Hindi natin pwedeng hayaan na gano'n na lang siya. Kapatid pa rin natin si Eloy. Tama ka, Kuya Marcos. Pero kailangan natin maging matalino. Kasi para sa akin, parang hindi na si Kuya Eloy yun eh. Hindi na siya yung kapatid natin. Lalo na kung napalitan na talaga siya o kaya ginagamit. Mapanganib na siya. Kailangan natin balikan si tatay. Kailangan natin planuhin to ng maigi. Hindi tayo pwede basta-basta sumugod.
Ang gabi matapos ang kakilakilabot na pagbabago ni Eloy ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aming pamilya. Anak ko, bakit nangyari ito sa anak ko? Si Eloy, hindi siya ganon. Inay, tahan na po. Mahahanap natin si Kuya Eloy. Hindi natin siya pwedeng basta na lang pabayaan, Tay. Kailangan natin siyang tulungan. Tama ka, Marcos. Hindi natin siya pababayaan. Kapatid niyo si Eloy. Isa tayong pamilya. Pero Tay, nakita natin yung ginawa niya. Para na siyang aswang eh. Paano natin siya lalapitan? Ay, hindi siya aswang. Ginagamit siya. Ang kapangyarihan ng biringan, hindi lang ito tungkol sa proteksyon. May kakayahan din itong magtanggal ng sumpa. Sumpa? Anong ibig mong sabihin, Baldo? Ang lolo niyo, nabanggit niya sa akin noon na ang mga itlog ni Diwata ay hindi lang pampaswerte. Hindi lang ito basta nagpapagaling. Ang mga itlog niya, kapag hilaw na ipinakain sa isang nilalang na nabalutan ng masamang espiritu o sumpa, ito ay may kakayahang linisin ang katawan at kaluluwa. Pero Tay, wala na po si Diwata. Dinala na po siya ni Eloy. Alam ko na darating ang araw na ito. Matagal na akong handa. Ito ang huli. Ang espesyal na itlog na iniwan ni Diwata noon pa man. Ito ang itlog na may kapangyarihang magtanggal ng sumpa. Matagal ko na itong iniingatan. Hindi ko alam kung kailan ito magagamit. Pero alam ko na darating ang tamang oras. At ngayon, ang oras na yon. Ang ibig mong sabihin, may pag-asa pang bumalik si Eloy? Oo, Esther. Meron pa. May pag-asa pa tayo. Ngunit may panganib pa rin. Uulitin ko po yung tanong, Tay. Paano po natin lalapitan si Kuya Eloy? Kung nagawa niyang lumundag ng ganun kalayo, tsaka ganun kataas, paano kung maging agresibo siya sa atin? Hindi natin siya pwedeng sugurin ng basta-basta. Lalo na't hindi na siya ang Eloy na kilala natin. Ang mga nilalang na yon, sila na ang kumokontrol sa kanya. Anong gagawin natin, Tay? Kailangan nating hanapin si Eloy at si Diwata. Malamang nasa malapit lang sila. Tingin ko hindi sila lalayo ng gusto dahil hindi pa nila nakukuha ang lahat ng kailangan nila mula kay Diwata. Pag nahanap na natin sila, dapat nating pilit na ipakain ang itlog na ito kay Eloy. Ano? Pilit ipakain? Paano kung mas maging agresibo siya? Paano kung manakit siya? Iyon ang kakaharapin nating panganib. Pero wala tayong pagpipilian. Kailangan nating maging matalino. Hindi tayo pwedeng lumaban sa kanila sa pisikal na paraan. Kailangan nating dumiskarte. Kung ganun, kailangan natin ng tulong. Sinong makakapagturo sa atin ng mga paraan para malapitan siya? Ang lolo mo. May kaibigan siyang albularyo sa kabundukan. Si Mang Ben. Alam niya ang mga bagay na ito. Marahil may alam siya kung paano hanapin ang mga nilalang na gumagamit ng tao. Pupuntahan po namin siya sa kabundukan. Pero Tay, mapanganib po dun. Lalo na sa panahon ngayon. Walang ibang paraan, Dexter. Kung gusto nating iligtas si Eloy, ito ang kailangan nating gawin. Marcos, Dexter, kayong dalawa ang pupunta. Alam ko na matalino kayong magkapatid. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat ng gusto. Inabot ni tatay sa akin ang gintong itlog. Ang bigat nun ay parang bigat ng responsibilidad na pinasa niya sa akin. Ang itlog na yon, ang huling pag-asa namin para kay Eloy. Opo, Tay. Hahanapin namin si Mang Ben at ibabalik namin dito si Eloy. Mag-iingat kayo mga anak at sana magtagumpay kayo. Dexter, malayo pa ba? Pakiramdam ko kasi parang ang galing ko na umakyat ng bundok eh. Kanina pa tayo rito.
Matagal pa ba bago tayo makarating dun? Malapit na siguro tayo. Sabi naman ni tatay, hindi kalayuan sa paanan ng bundok yung kubo ni Mang Ben eh. Kuya, pakinggan mo ng maigi yung paligid. Parang may kakaiba. Iba na rin yung amoy ng hangin. Oo nga. Amoy halaman. Amoy kakaiba. Parang yung hangin may halong usok. Ano kaya yon? Aba malay ko, hindi naman ako albularyo. Nakakakaba rin to, no? Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong kailangan nating maghanap ng isang albularyo para sa kapatid natin. Ang mahalaga may pag-asa pa si Kuya Eloy. Hindi natin siya basta pwedeng pabayaan sa ganong kalagayan. Tingnan mo, Dexter. May usok dun sa unahan. Ayun, no? Mukhang yun na ata yung kubo ni Mang Ben. Tara kuya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan naming narating ang maliit na kubo. Simple lang, gawa sa kawayan at nipa. Napapalibutan ng iba't ibang halaman. Isang matandang lalaki ang lumabas. Payat, ngunit may matatag na tindig. Ang kanyang mga mata, matalim. Tila nababasa niya ang bawat lihim ng aming kaluluwa. Alam ko na darating kayo. Mga anak kayo ni Baldo. Ang anino ay kumakalat na. Kayo po ba si Mang Ben? Ako nga. Halika kayo. Alam kong may malaking pasaning kayong daladala. Salamat po Mang Ben. Tulad nga na napansin nyo, may problema po kami tungkol sa kapatid namin, si Kuya Eloy. Nagbago po siya eh. Tapos nakuha po niya yung manok namin, si Diwata. Nakita rin po ni Dexter na may aswang na gumagala. Ang sabi po ng tatay namin, may kakayahan daw po ang itlog ni Diwata na tanggalin ng sumpa. Dala po namin ang gintong itlog. Ang masasamang nilalang na yan, uhaw sa kapangyarihan. Nakuha nila ang kapatid ninyo at ginagamit nila siya upang makuha ang pinaka-importanteng proteksyon ng inyong pamilya. Hindi niyo siya pwedeng basta sugurin. Mang Ben, may pag-asa pa po ba? Kaya pa po ba nating bawiin si Eloy? Kung may pag-asa, yan ay nakasalalay sa pananampalataya ninyo at sa lakas ng inyong dugo at sa tulong ng mga ito. Ang mga batong ito ay mula sa pinakamatandang puno sa kabundukan. Nagtataglay ang mga ito ng enerhiya mula sa lupa at sa kalikasan. Kapag idinikit ninyo ito sa katawan ng inyong kapatid, magkakaroon siya ng pansamantalang pagkalito. Hindi siya manlalaban. At sa pagkakataong ngayon, kailangan ninyong ipainom sa kanya ang gintong itlog. Iyon ang maglilinis sa kanya. Magiging mapanganib po ba to sa kanya, Mang Ben? Hindi. Pansamantalang pagkalito lamang ang kanyang mararamdaman. Hindi siya masasaktan at hindi rin niya kayo masasaktan. Ngunit kailangan nyo itong gawin ng mabilis. Kapag nakuha nyo na ang itlog ni Diwata, mas malakas ang kapangyarihan ng mga kalaban. Kailangan ninyong kumilos ng may pag-iingat at determinasyon. Maraming salamat po, Mang Ben. Hindi po namin alam kung paano kami makakapagbayad sa tulong nyo. Ang kapalit ay ang kaligtasan ng inyong kapatid at ang inyong buong pamilya. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Dahil ang dilim ay nagkukubli lamang. Walang oras na dapat sayangin. Nagpaalam kami kay Mang Ben. Ang aming mga puso ay punong-puno ng pag-asa at bagong sigla. Ang mga batong itim na tila nagbibigay ng kakaibang lamig sa aming mga palad ay nagbigay ng kapanatagan sa aming mga kalooban. Nandito na tayo. Sana wala pa si Loida. Tahimik ang bahay, kuya. Magandang senyales yan. Maingat kaming naglakad patungo sa bahay ni Eloy. Tahimik ang paligid. Wala si Loida. Ngunit pagpasok namin, nakita namin si Eloy. Nakaupo siya sa isang silya. Tulala.
kanyang mga mata malalim pa rin. Nangingitim. Ngunit wala ang ningas ng galit na nakita namin kamakailan. Nasa tabi niya si Diwata. Labis kaming naawa sa kanya. Iyon ang kapatid ko. Hindi ang halimaw na minsang nakita ko. Gawin na natin, Kuya Marcos, habang tahimik pa. Tara, ikaw sa likod, ako sa harap. Naghanda ako. Ang gintong itlog ay nasa kanang kamay ko. Ang bato naman ay nasa kaliwa. Dahan-dahan kaming lumapit. Eto na yung bato, Kuya. Akin na. Eloy, pakinggan mo kami. Nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay gumugulong. Tila may matinding puwersa na kumukontrol sa kanya. Na nung sandaling yun ay nawalan ng kapangyarihan. Nanlambot siya. Para sa ito, Eloy. Para to sa kaligtasan mo. Dexter, gagawin ko na! Sana gumana lahat tong gagawin natin, Kuya Marcos. Isang maliit na bahagi ng itlog ang pilit kong ipinasok sa bibig niya. Nilunok ni Eloy yung piraso na yon na tila balabag sa kanyang kalooban. Pagkatapos, bigla siyang nawalan ng malay. Bumagsak siya sa silya. Tulog na tulog. Nagawa natin, Kuya! Mukhang gumana yung mga bato ni Mang Ben. Halika na. Kailangan na natin siyang iuwi. Sana bumalik na rin siya sa dati. Tara, Kuya, magmadali na tayo. Kinarga ko si Eloy. Ang kanyang katawan ay payat pa rin. Ngunit tila nawala ang tensyon at dilim na bumabalot sa kanya. Si Dexter naman, bit-bit si Diwata. Ang manok na tila alam ang nangyari. Umuwi kami sa aming bahay. Bit-bit si Eloy at Diwata. Ang aming mga puso ay punong-puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos. Nakarating kayo ng ligtas. Akalain mo, Baldo, narito na sila. Narito na ang mga anak ko. Kuya Eloy! Kuya Eloy! Salamat po at ligtas kayo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nandito na sila. Teka, Nay, Gabriela. Huwag muna tayo maingay. Tulog pa si Eloy. Kailangan niya magpahinga. Ang maganda po siguro, Nay, matulog na po muna kayo. Kami na po ni Kuya Marcos magbabantay kay Kuya Eloy. Magdamag kami naghalinhina ni Dexter sa pagbabantay kay Eloy. Ang bawat paggalaw niya, bawat mahinang ungol, nagdulot sa mga puso namin yon ng kaba. Hindi namin alam kung ano ang bubungad pagising niya. Kung babalik ba siya sa dati o kung mananatili ang bakas ng dilim. Si Diwata, tahimik lang sa tabi ng kama. Tila nagbabantay rin. Nasaan ako? Anong nangyayari? Teka, Eloy, kumalma ka. Nasa bahay ka. Nandito ka na sa bahay natin. Ha? Kumalma ka lang, Kuya Eloy. Huwag ka basta-basta gumalaw. Bitiwan niyo ako! Ano bang ginagawa niyo sa akin? Bakit ako nandito? Anak, Eloy, tahan na. Eloy, kumalma ka. Pakinggan mo kami. Nagpupumiglas si Eloy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Ang kanyang balat ay pawis. Ngunit dahan-dahan, sa bawat paghigpit ng hawak namin sa kanya at sa bawat pamilyar na tinig na naririnig niya, unti-unti na niyang nauunawaan. Ang kaba sa kanyang muka ay napalitan ng pagtataka. Nay! Anong nangyayari? Kuya, nasa bahay ako? Paano? Hindi mo naaalala? Nako, Eloy, napakahabang kwento. Ang naalala ko lang, yung nagkasagutan tayo sa bahay ko. Tapos,
Parang may kakaibang dilim akong naramdaman. Ang sakit ng ulo ko. Paano ako napunta dito? Nakatulog ka, kuya. Nagpahinga ka ng matagal. Pero bakit iba yung pakiramdam ko? Parang ang gaan ng katawan ko ngayon. Yung mga mata ko, hindi na mabigat. Bumalik ka na, anak. Salamat sa Diyos. Ipapaliwanag namin ang lahat, Eloy. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang kumalma. Basta ang importante, malaman mo na ligtas ka na. Umupo kami sa tabi niya. Dahan-dahan, unti-unti, ikinuwento namin ang lahat. Mula sa pagbabago niya, sa pagtatangka niyang kunin si Diwata, sa aswang na umatake kay Mang Pitong, sa aswang na umatake kay Mang Pitong, sa aming paglalakbay kay Mang Ben, hanggang sa paggamit ng gintong itlog. Habang kami nagsasalita, ang kanyang mga mata nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Pagkalito, gulat, takot, at sa huli, kalungkutan at galit. Ang ibig niyong sabihin, may kumontrol sa akin? Ginamit ako? Kaya pala may mga alaala ako na malabo. Tapos may mga gusto akong gawin na hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sa tingin ko nangyari lahat yun. Ginawa ko ang lahat ng yun. Nasaktan ko kayo. Sinubukan kong kunin si Diwata. Kaya hindi mo maintindihan kasi hindi ikaw yun. May kumukontrol sa'yo, kuya. At yung aswang na nakita ko, marahil siya yung may kagagawan. Ha? Aswang? Ibig mong sabihin, totoo yung mga kwento ni Lolo? Lagi mong pinagdududahan ang kwento ng lolo mo. Ngayon, naniniwala ka na? Oo, Tay. Ngayon, naniniwala na ako. Pero, si Loida, anong kinalaman niya rito? Si Loida, anak. Mula pa lang nang makilala mo siya, may kutob na ako. Ang pagkauhaw niya sa pera, ang pagiging mapagmataas niya, parang instrumento lang siya ng masamang gawain. Hindi namin alam kung ano talaga si Loida, Eloy. Kung isa ba siya sa kanila o ginagamit lang din siya. Pero isa ang sigurado ako, siya ang nag-uudyok sa'yo na kunin si Diwata. Kaya pala lagi niya akong binubulungan na kailangan ko si Diwata para umasenso. Naiwanan ko raw kayo. Hindi ako sigurado kung ano talaga siya pero alam ko na may ginawa siyang masama sa akin. Alam ko na ginamit niya ako. Ang mahalaga, ligtas ka na, Kuya Eloy. At si Diwata, nandito na rin sa atin. Nakita ko ang sakit at galit sa mga mata ni Eloy. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, may bahid ng kalinawan. May bahid ng kalinawan. Unti-unti na siyang nagigising sa katotohanan. Ang dating kapatid ko na uhaw sa pag-asenso, biglang nakita na ang mas malalim na dahilan ng lahat ng pangyayari. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko yung mga bagay na yon. Sana mapatawad niyo pa ako. Huwag mo na isipin yun. Huwag ka na mag-alala. Ang importante, kasama ka na ulit namin. Nakabalik ka na dito sa atin. Haharapin natin to na magkakasama. Ngayon, Eloy, na nalaman mo na ang totoo, kailangan nating maging matatag. Dahil ang laban na ito ay hindi pa tapos. Si Loida at kung sino man ang kasama niya ay hindi pa sumusuko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Tay. Pero isa lang ang tiyak ako. Hindi ko nahahayaan na magamit pa ako. Kung ano man sila, handa akong lumaban. Para kay Diwata at para sa pamilya natin. Makalipas ang 2 gabi, isang bisita ang sumugod sa aming bahay. Kumusta pakiramdam mo, Eloy?
Mas maganda kuya. Parang bagong gising ako mula sa isang mahabang panaginip. Pero medyo masakit pa rin yung ulo ko. Mukhang natural lang na sumakit yung ulo mo, kuya. Ang dami ng mga pinagdaanan mo eh. Ang mahalaga, nandito ka na. Buo na tayo ulit. Handa na tayong harapin kung ano man ang dumating. Eloy! Eloy! Lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka! Hindi ka makakapagtago sa akin! Nandito na siya. Ano? Handa na ba kayo? Handang-handa na. Ito na ang oras para harapin ang katotohanan. Sama-sama tayo. Ano man ang mangyari. Tara. Aba, nagtipon pala ang pamilya ng mga manok. Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Nasaan si Eloy? Lumabas ka! Duwag! Nandito ako, Loida. Anong kailangan mo sa akin? Eloy? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Bakit iba ang pananalita mo? Nagising na ako. Nagising na ako sa katotohanan. Sa katotohanan na ginagamit mo ako. At sa katotohanan na hindi mo talaga ako minahal. Ginagamit? Anong pinagsasabi mo? Ako ang nagpakita sa'yo ng magandang buhay. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangarap. Ang pamilya mo, kinokontrol ka na naman. Pangarap? Anong pangarap yon, Loida? Yung wasakin ng pamilya ko? Yung kunin yung mana namin? Yung pangarap na sinasabi mo, punong-puno ng pansariling ambisyon. At gagawin mo lahat para lang maabot yon. Kahit na ang ibig sabihin nun, kailangan mo akong gamitin para lang maisakatuparan yung mga pangarap mo. Alam na namin ang ginawa mo kay Eloy, Loida. At alam na namin ang totoo sa likod ng pagbabago niya. Tapos na ang panlilinlang mo sa amin. Totoo? Ano na naman ang pinagsasabi ninyo? Mga kwentong aswang? Mga kathang isip para lang maging espesyal ang manok ninyo? Hindi ko alam na napakababaw pa rin pala ng mga utak ninyo. Hindi kathang isip ang nakita ko, Loida. At alam ko na may kinalaman ka sa aswang na umatake kay Mang Pitong. Kung sino ka man talaga, ilabas mo na yung tunay mong anyo. O kayo pala ang nakakita. Magaling. Akala ko mga bulag kayo sa katotohanan. Mga walang kaalam-alam. Ang akala ko, sapat na ang aking panlilinlang. Ibig mong sabihin, umpisa pa lang, ginagamit mo na ako? Niloloko mo na ako? Alam niyo ba kung anong klaseng nilalang ang gumagala sa mundo ninyo? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang kayamanang hawak ninyo? Ang diwata na yan, hindi lang yan basta manok. Siya ang susi sa isang napakalaking kapangyarihan. Isang kapangyarihan na dapat mapasakin. At kayo? Kayong nagtatago nito sa mundo. Ginagamit lang ninyo mga lumang paniniwala para sa sarili ninyong kapakinabangan. Hindi namin siya tinatago. Pinoprotektahan namin siya. Pinoprotektahan laban sa mga masasama. Sa mga katulad mo. Kasamaan? Kami ang magbibigay ng bagong buhay sa mundo. Mga ignorante kayo. Hindi ninyo naiintindihan ang aming layunin. At dahil ayaw nyo kong pakinggan, dahil pinigilan nyo ang dapat ay amin, magbabayad kayo. Hindi mo kami masasaktan, Loida. Hindi na ako ang dating Eloy na ginamit mo. Nagising na ako. Alam ko na ang ginagawa mo. Hindi ka magtatagumpay sa amin. Ganun ba? Kung ganon, hahayaan ko kayong maranasan ang tunay na kapangyarihan ko. Magbabayad kayong lahat. Lalong-lalo ka na, Eloy. Magsisisi ka na pinili mo ang pamilyang ito kesa sa akin. Ang duwag mong pamilya. Hindi kami duwag at hindi mo masasaktan ang pamilya namin. Tandaan ninyo ang gabing ito. Magbabayad kayong lahat. Sisiguraduhin kong magdurusa kayo hanggang sa ibigay ninyo ang manok na yan. At ikaw, Eloy, sisiguraduhin kong babalik ka sa akin at magiging alipin kang muli.
Wala kang kalaban-laban sa akin! Nawala siya! Hindi siya ordinaryong tao. Mabilis siyang kumilos at iba na talaga siya. Pati yung boses niya, parang hindi tao. Kung ano man siya, hindi niya matatalo ang pamilyang to. Hindi niya kayang sirain ang pagkakaisa natin. Tama ka, kuya. Hindi niya na ako makokontrol. Pero kailangan natin maganda. Mukhang magsisimula na ang totoong laban. Tama, kuya. At sa pagkakataong to, alam na natin kung sino ang kalaban. At ang maganda, buo ang pamilya natin. Tara na sa loob. Kailangan paghandaan natin yung susunod niyang pag-atake. At kailangan mas maprotektahan natin si Diwata. Kinabukasan, muli kaming nagtungo ni Dexter sa albularyo upang humingi ng tulong. Sana, Mang Ben, may alam pa kayo kung paano haharapin yung ganong klaseng nilalang. Parang hindi po siya natatakot sa kahit na ano. At yung lakas niya, kakaiba. Alam ko na babalik kayo. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya kagabi. Anong nangyari? Hindi siya ordinaryong tao. Nagbanta pa siya sa amin. At mukhang handa siyang gamitin ang anumang kapangyarihan niya, makuha niya lang si Diwata. Yung boses niya, Mang Ben, iba na rin. Parang pang-demonyo na. Naliwanagan na po ako, Mang Ben. Ginagamit lang pala niya ako. Hindi ako sigurado kung ano siya. Pero ngayon alam ko na may masama siyang balak sa amin at kay Diwata. Mas matindi ang kapangyarihan niya kaysa sa inaakala ninyo. Kung nagawa niyang manipulahin ang inyong kapatid at kung siya nga ang nag-uudyok sa aswang na yon, malalim ang kanyang koneksyon sa dilim. Yun po talaga ang dahilan kung bakit ulit kami naparito. May magagawa pa po ba tayo, Mang Ben, para labanan siya? May isang paraan, ngunit mapanganib. Kailangan ko kayong samahan sa inyong tahanan. Sasama po kayo sa amin? Oo. Kailangan kong makita ng personal si Diwata. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi pa lubos na naiintindihan ng tao. Marahil, siya ang tanging makakatalo sa nilalang na iyon. Magiging ayos lang po ba si Diwata? Hindi ko masisiguro ang mga mangyayari. Ngunit ito ang tanging paraan upang protektahan ang lahat ng mahalaga sa inyo. Walang pag-aalinlangan sumama si Mang Ben sa aming pauwi. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kapanatagan sa aming mga puso. Tila ba may napakalakas kami nakasama. Pagdating namin sa bahay, agad niyang sinuri si Diwata. May kakaiba siyang enerhiya. Hindi siya basta-basta manok. Talagang mula siya sa biringan. Ano pong binabalak niyo, Mang Ben, kung sakali? Kailangan natin siyang hintayin. Sigurado akong babalik siya. At sa pagkakataong iyon, kakailanganin natin ang kapangyarihan ni Diwata sa pinakamataas na antas. Paano po natin gagawin yon, Mang Ben? Kapag naramdaman ko na ang kanyang presensya, gagamitin ko ang mga orasyon. At si Diwata, siya mismo, ang magiging sandata. Handa kaming naghintay. Ang gabi ay bumagsak at ang katahimikan tila mas lalong nagpapataas ng tensyon. Lumipas ang ilang oras. Nagbabantay kami sa beranda. Ang aming mga mata nakatitig sa dilim. Nandiyan na siya. Lumabas na tayo! Kailangan na natin to harapin para matapos na. Lumabas kami at doon, sa ilalim ng buwan, nakita namin ang babae. Ngunit hindi na siya ang kilala namin. Ang kanyang anyo ay kakilakilabot. Siya ay isa ng aswang. Ang kanyang balat ay tila nagkulay abo at may bakas ng itim na balahibo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat, ang kanyang puso, nakalabas sa kanyang dibdib, kumikinang na parang apoy sa dilim. Hindi namin ibibigay si Diwata sa'yo! At hindi mo na kami malilinlang pa!
Hindi ko pa rin matanggap, Loida! Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako ginamit? Naglakad papalapit ang aswang. Ang bawat hakbang nagdulot ng pagyanig sa lupa. Ang amoy ng bulok na laman ang lumaganap sa hangin. Si Mang Ben, na nakatingin ng seryoso, kinuha si Diwata mula sa pagkakahawak ko. O Diwata, ang pinagmulan ng biringan. Ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Protektahan mo ang iyong mga tagapagbantay. Labanan mo ang dilim na sumasakop sa lupaing ito. Habang binibigkas ni Mang Ben ang mga orasyon, si Diwata nagsimulang magbago. Ang kanyang mga balahibo ay kumikinang sa ilaw ng buwan. Lumaki ang kanyang katawan. Ang kanyang tindig ay naging mas mataas kesa sa normal na tao. Ang kanyang mga kuko ay lumaki. At ang kanyang mga mata ay nagliyab sa puti. Siya ay naging isang malaki at nagniningning na nilalang. Isang higanting inahin na tila gawa sa liwanag at kapangyarihan. Teka, sandali! Ano yan? Hindi to ang inaasahan ko! Yan ba ang totoong anyo ni Diwata? Ang laki niya! Sumugod ang kumikinang na si Diwata sa aswang. Nagsimula na ang labanan. Naging malakas ang tunog ng kanilang banggaan. Ang pagpagaspas ng mga pakpak ni Diwata at ang kanyang matutulis na kuko ang sumalag sa mga atake ng aswang. Naiwasan din ni Diwata ang lahat ng mga tangkang pagkalmot sa kanya. At ang lahat naman ng mga sugod ni Diwata ay nagbigay ng malaking pinsala. Nagtago kami sa likod ni Mang Ben habang pinanunood ang laban na hindi namin inakala na matutunghayan namin sa aming buhay. Labanan mo siya! Hindi! Eloy! Labanan mo ang sarili mo! Lumaban si Diwata para sa atin! Lumipad ang aswang. Sinubukang takasan ang mga kuko ni Diwata. Ngunit mas mabilis ang manok namin. Sinundan siya ni Diwata. At sa isang huling pag-atake, sinunggaban nito ang puso ng aswang. Pagkatapos ng huling sigaw, bumagsak ang aswang sa lupa. Wala nang buhay. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang bumalik sa pagiging isang tao. Pero ganun pa man, pumanaw na ito. Ang gabi ay nabalot ng katahimikan. Si Diwata, dahan-dahan na ring bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Pero yung kinang ng kanyang mga balahibo, hindi naglaho. Tapos na. Wala na siya. Minahal ko si Loida. Ang katotohanan ay masakit. Minahal mo siya, oo. Ngunit ang pagmamahal na yon ay ginamit lamang laban sa iyo. Siya ay masamang nilalang. Hindi magbabago ang katotohanan. Alam ko po, Mang Ben. Alam ko. Salamat po at hindi niyo ako pinabayaan. Salamat din po at niligtas niyo ako. Pamilya tayo, Eloy. Hindi ka namin pababayaan. Nung gabing yun, natapos ang isang laban. Ngunit nagsimula ang pagpapagaling. Malungkot man si Eloy, pero ang katotohanan hindi na mababago. Ang pagmamahal niya, ginamit lamang laban sa kanya. Muling nabuo ang pamilya namin. Si Diwata, muling naging simbolo ng aming proteksyon. Ang kwento ng biringan at ang mga lihim nito ay patuloy na bumabalot sa aming buhay. Oh, Eloy, gising ka na pala. Kani-kanina pa, kuya. Hindi rin kasi ako makatulog na maayos. Marami ako iniisip. Alam ko nararamdaman mo. Ako rin, marami rin ako iniisip. Nga pala, gusto sana kitang makausap. Tungkol sa nangyari? Bale, tungkol sa lahat. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng to. Lalo na, minahal mo si Loida. Ay, akala ko talaga siya na eh.
Akala ko siya yung magbibigay sa akin ng buhay na gusto ko. Pero, ayun nga, ginamit niya lang ako. Ginawa niya akong kasangkapan sa kasamaan niya. Masakit pa rin ang ulo ko pero mas masakit yung nararamdaman ko dito sa puso ko. Wala kang kasalanan sa nangyari, Eloy. Hindi ikaw ang may gusto nun. Kinontrol ka. Minanipula. Walang sino man sa amin ang sisisihin ka. Patawarin mo ako, kuya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko. Sa mga salitang nabitawan ko. Sa mga naging desisyon ko. Nabulag ako eh. Munti ko nang masira yung pamilya natin. Wala kang dapat na ihingi ng paumanhin. Nagpapasalamat nga ako at bumalik ka sa amin. Na nagising ka na. Kapatid kita. Mahal ka namin. Isa tayong pamilya. Maraming salamat, kuya. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo bibiguin ulit. Kung ano yung nangyari, hindi na mauulit pa. Nangangako ko, gagawin ko lahat para sa ikabubuti ng pamilya natin. Ipagtatanggol ko si Diwata. Ipagtatanggol ko kayo. Hindi na ako magpapapekto sa kahit na anong tukso. Ito na ang bagong simula ko. Bagong simula para sa pamilya natin, Eloy. Lagi tayong magkakasama at poprotektahan natin ang isa't isa.